Bakit mo ako iniwan, Regina? Naghihinagpis na sabi ni Roberto habang pinagmamasdan ang kanyang asawa sa nakabukas na kabaong. Nasa tabi ni Roberto ang kapatid na si Estela para siya damayan sa oras ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos mabindisyonan ang labi ng asawa ay isinara na ang takip ng kabaong para ihatid na sa huling hantungan. Hindi mapigilan ang pag-iyak ni Roberto. Pagkatapos na maipasok sa nicho ang labi ni Regina, ay nag-uwian na ang mga nakipaglibing. Naiwan sa tabi ang naninimdim na asawa. Nananatili namang sa tabi niya ang nagmamahal na kapatid. Ang hinanakit ko lang, hindi niya ako hinintay na dumating bago siya mamatay. Kaya kong iwan ang aking trabaho sa Middle East kapalit ng pag-aasikaso sa kanya, sabi ni Roberto. Malala na ang kanser ni Regina. Sa huling sandali ay ayaw niyang makita o siyang nahihirapan. At hindi rin niya kayang makita na ikaw ay nahihirapan sa kanyang paglisan. Kaya inilihim niya ang lahat. Alo sa kanya ni Estela. Ikaw ang huling kasama niya sa ospital bago siya mamatay, Estela. Ano ang huling bilin niya para sa akin? Ibig niyang malaman mo na mahal ka niya. At bilin niya sa life must go on for you sa kanyang paglisan. Pagyamanin mo raw ang buhay na taglay mo sa ngayon. Lalong napaiyak si Roberto sa narinig. Nag-aalala si Estela sa kapatid at para maputol na ang paghihimagsik ng kalooban ng lalaki sa pagyao ng asawa, ay niyaya na nito si Roberto na lisanin ang sementeryo. Bago pa makatutol si Roberto, ay tangan niya ang braso nito na inakay palayo sa puntod ng isang alaala. Sa di kalayuan, ang kotse nila na nakaparada. Pinagbuksan niya ng pinto ng kapatid at ito na ang nagmamaneho sa pagkakataong iyon. Estela, naniniwala ka ba sa life after death? Seryosong tanong ni Roberto. Iyon naman ang paniniwala ng ating relihiyon, tugon ng kapatid. Sa espiritu, naniniwala ka? Oo naman.
Yung kasabihan na ang namatay ay mananatili ang kanyang kaluluwa rito sa lupa para makapiling ang kanilang minamahal habang hindi pa sila tinatawag sa kabilang buhay. Totoo kaya iyon? Hindi nakaimik si Stella. Dahil hindi nito alam ang sagot. At lalong hindi naman ito magkukomento sa kasabihang iyon. Dahil ayaw nitong paasahin ang kapatid sa isang paniniwalang hindi ito sigurado. Hindi na muling nagtanong si Roberto at tumahimik na parang naging tulala at napakalayo ang tingin sa kawalan. Ilang minuto ng mabilis na biyahe ay dumating na sila sa kanilang bahay. Iginarahe ni Stella ang sasakyan sa tabi ng kanilang bahay. Umibis si Roberto na walang kaimik-imik. Nakita iyon ng dalaga na labis na nag-aalala sa kinaharap ng kapatid. Habang papasok sila sa loob ng kabahayan, ay panay ang kausap ni Stella para palakasin ang loob. Pero nananatiling walang imik si Roberto. Diretso sa silid si Roberto at naupo naman sa sofa sa sala si Stella, na patuloy na pinakikiramdaman ang kapatid. Binuksan nito ang telebisyon para palipasin ang oras. Pero hindi ito makapagkonsentra na panay ang sulyap sa pinto ng silid. Maya-maya ay parang may naulinigan ito na nagsasalita sa loob ng silid ng kapatid. Alam nito na walang kasama si Roberto sa kwarto. At lalong walang extension ang telepono nila roon. Pinatay niya ang telebisyon at pinatalas ang pakiramdam sa naririnig na boses sa loob ng silid ni Roberto. At sa himig ng naririnig niya ay parang may kausap ito roon. Kinilabutan man at tumayo si Stella at lumapit sa labas ng pinto ng silid. Idinaiti niya ang tenga sa pinto. Dinig na dinig niya ang mga sinasabi ng kapatid at kung hindi siya nagkakamali ay may kausap nga ito. Tanging ang boses ng kapatid ang naririnig niya sa labas. At kinutuban siya sa mga naririnig. Lumalabas kasi sa mga naririnig niya na ang kausap ni Roberto ay ang pinakamamahal nitong asawa. Sa kilabot na nararamdaman ay sumalimbay ang kaba kay Stella na baka bumigay na ang utak ng kanyang kapatid sa matinding depresyon. Iyon ang nagpalakas sa loob sa kanya para
saklolohan ang kapatid. Kumatok siya sa labas na may pag-aalala. Nang hindi magbukas ay sinubukan niyang pihitin ang seradora. Hindi nakalak iyon. Lakas loob na binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang kapatid na nakaupo sa gilid ng kama na parang may nilalambing na kung sinong nakahiga sa kama. Napansin siya ni Roberto at lumingon ito sa kanya. Nag-uusap kaming mag-asawa. Bigyan mo naman kami ng privacy. Singhal nito sa kanya. Shocked si Estela sa narinig. At tinapunan niya ng tingin ang kinakausap ni Roberto sa kama. Wala namang tao roon. Tumayo ang mga balahibo niya sa mga kaganapan. Atras siya sa labas ng silid at isinara ang pinto. Pero hindi siya lumayo. Mananatili siyang nakikiramdam sa nangyayari sa kapatid. Muli ay narinig niya ang boses ni Roberto na may kinakausap. Ganoon pa man, wala siyang naririnig na ibang boses sa loob para sabihing nagmumulto nga si Regina. Mas lalong kinilabutan siya nang marinig si Roberto na umuungol. Hindi niya mawari kung ano na ang nangyayari, pero hindi na niya kaya pang pumasok sa loob. Bukod sa kinikilabutan siya, ay kinatatakutan niya ang magiging reaksyon ng kapatid. Lumayo siya sa silid at bumalik sa salas. Ilang minuto ng takot at pag-aalala, napalitan iyon ng kursyudad kung ano na ang nangyayari sa loob ng silid. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid ni Roberto. Nakita niya ang kapatid na walang saplot sa pang-itaas at naka-boxer short na suot nito nang unang mag-honeymoon ang mag-asawa. 3 taon na ang nakakaraan. Estela, ipaghain mo kami ni Regina. Sabay-sabay na tayong maghapunan. Nakangiting sabi ni Roberto. Ibig nang tumakbo palabas ni Estela sa takot. Pero hindi niya maiwan sa ganoong sitwasyon ang kapatid. May hinala man siya na bumigay na ang katinuan ng kapatid, ay inalala niya ang kalusugan nito. Kailangan nito ang pagkain na dapat niyang ibigay. Tumalima siya. Pumunta sa kusina at inihain ang mga nalabing pagkain sa mesa. Dumating si Roberto sa kusina at sa kilos nito ay tipong may inaalalayan na kung ano
at pinaupo pa sa bakanting silya katabi ng upuan nito. Napaiyak si Estela sa nangyayari sa kapatid. Lalo na ng akmang may sinusubuan ito sa kawalan. Napakalambing ng mga sinasabi nito na madalas niyang marinig kapag naglalambing ito kay Regina. Hindi niya matatagalan ang ganoong tanawin. Lumabas siya sa silid at dumiretso sa kanyang kwarto. Sa kanyang pag-iisa ay inalis niya ang takot at inalala niya ang kapakanan ng kapatid. Bukas na bukas din ay tatawag siya sa National Mental Hospital para mabigyan ng professional help si Roberto. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang pagninilay-nilay, nagpasya na siyang humanap ng kasagutan sa problema ng kapatid. Iniangat niya ang auditibo ng telepono at nagsimulang dumayal. Stella? Boses iyon ni Roberto. Napatigil sa pagdial si Stella at may kaba na nilingon ang kapatid. Sorry, tanging nasabi ni Roberto. Ibinaba niya ang auditibo at hindi niya inalis ang pagtaya sa kalagayan ng kapatid. Hindi ako nababaliw tulad ng nasa isip mo. Talagang narito si Regina. At kanina umalis na siya. May duda pa rin si Stella sa narinig. Pero damang-dama niya ang katinuan ng kapatid. Marami siyang sinabi sa akin na nagpalubag sa aking kalooban. Tama kayo. Life must go on. At darating din ang panahon na muli kaming magkakasama sa kabilang buhay. Wala pa ring imik si Estela na dinadama ang katotohanan ng sinasabi ng kapatid. Alam kong nandiyan pa rin sa utak mo ang hinala na bumigay ako. Utol, para maniwala ka sa sinasabi kong sa huling sandali ay sinamahan ako ng aking asawa, ay may sinabi siya sa akin na sikreto ninyo. Lumapit si Roberto kay Stella at may ibinulong. May lumiligaw na pala sa iyo at balak mo nang sagutin. Nanlalaki ang mga mata ni Stella. Iyon ang ibinulong niya kay Regina na posibleng pampasigla habang lumalaban ito sa kamatayan habang nasa ICU. At sa kalagayan ni Regina noon, imposibleng masabi pa iyon
kay Roberto. Kaluluwa na nga lamang ba ng babae ang nagsiwalat kay Roberto ng kanyang sikreto? Biglang kambyo ang kanyang mga agam-agam. Nagsasabi ng totoo si Roberto. At natutuwa siya na ngayon ay tanggap na nito ang pagkawala ng asawa. Napaantada si Stella at pumikit para ipagdasal ang kaluluwa ng pinakamamahal na hipag.